I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Nakikita nyo yan mga kababayan. Ito po yung rice processing system, no? So, alam nyo, nabanggit ko doon sa video ko. Sabi ko 3, 4 lang. Yun pala mga kababayan, ang dami pala nito, no? Itong rice processing system na ito. Hindi ko lang alam kung saan lugar, ano, bawat region for sure, no. Ang alam ko lang, Nueva Ecija, Ilocos Norte, Abra, at saka Misamis, no. So, ito pala si Pangulong Marcos Jr. nagpatayo pala ng 150 na rice processing system. Biro nyo yun. Kaya pala, itong dahilan kung bakit ay ang dami palang mga bigas na na-stock dyan sa, kumbaga, sa NFA. Hindi po na-stock kumbaga, ang dami palang mga bigas na galing sa magsasaka na kung saan ibinibinta nila nga sa gobyerno. Kaya ngayon, nandyan po sa NFA. Nag-get ba ibig sabihin? Ibig sabihin, ang gobyerno ang bumili sa mga magsasaka, sa mga bagong ani nila. Kaya nakatambak dyan sa NFA warehouse. Kaya pala, mga kababayan, tingnan nyo ang galing talaga ng paraan ni Pangulong Marcos Jr. Paano niya ba talaga maipababa yung bigas? Isa na ito sa mga dahilan, mga kababayan. Biro nyo yun. Ang tindi nito, 150 na rice rice processing system. Wow, grabe. Believe kayo talaga sa kanyang idea, kanyang pamamaraan. Para kompleto detalyado, panoorin nyo ito, no? Galing, saludo talaga ako. Ngayon ko lang alam talaga, akala ko mga ilan-ilan lang. Yung pala, 150 na pala yan. Ang dami. So, ibig sabihin, nagkakalat sa iba't ibang lugar. So, ito, panoorin nyo guys, ha? Ito. 150 rice processing centers na ang naitayo ng Department of Agriculture sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Since the start of the Marcos administration, we have actually built 150 rice processing centers all over the Philippines. And this year we will complete 22 more. And next year we will complete 30 more. And so on and so forth. Inanunsyo rin ng DA sa 2025 Sustainable Agricultural Forum kahapon na target ng kagawaran na activated na ang command center ng DA sa third quarter ng 2025. And I'm happy to announce that hopefully by the third quarter of this year, the DA will finally have its command center be completed and operational. Ayon kay DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., makakatulong ang command center para bantayan, itrack ang supply at ilatag ang data ng mga produktong agrikultura. Samantala, inanunsyo na ng Philippine Crop Insurance Corporation na gagamit sila ng satellite technology para sa processing claims para sa disaster-hit farmers. If you use satellite technology sa claims processing, hindi na kailangan pumunta doon actual. Going there, far-flung area, it takes time. Nagbibigay ito ng satellite imagery na maaaring gamitin para tansyahin ang pinsala ng agrikultura sa mga geotag na sakahan. Lahat ng farmer namin, gine-geotag na natin. If you geotag, so accurate na talaga yung, hindi na yung ocular, and then you just estimate the area. In that case, we are able to save a lot of money. And if we're saving a lot, our savings will now go to more farmers being insured. Target din ng PCIC na makahingi ng karagdagang 1 bilyong pisong pondo mula sa kasalukuyang 4.5 billion pesos para madagdagan pa ng 600,000 ang makapag-insure na magsasaka sa bansa. Kaugnay naman ang pag-aalburuto ng Bulkang Bulusan, sinabi ng DA na bagamat wala pang naitalang pinsala sa sektor agrikultura, nananatili silang handa sa posibleng epekto ng pag-alburuto ng bulkan. Hindi natin alam, baka biglang lumakas yung eruption na yan at we are already repositioning as of today ng mga seeds, fertilizers for in case tama. Nyo yun mga kababayan. Grabe pala ang dami palang na ipatayo ni Pangulong Marcos Jr. sa iba't ibang lugar. Oh my goodness, kakaiba talaga si PBBM. Ito talaga masasabi natin
Sana, ika nga, yung wish lang po natin na ma-extend yung termino niya. Pag ito guys na hahaba yung termino niya, talagang sigurado maganda ang paglago ng ekonomiya ng bansa. At ginagarantiya ko talaga, talagang mag-i-export tayo, no, ng bigas. For sure po yan. Kaya talaga naman, bilib ako talaga sa kanyang pamumuno. Hindi ko akalain na ganun pala karami yung rice processing system na pinagawa niya. So, ibig sabihin, since last 2022, inumpisahan niya na pala yun, mga beswa. Hindi ko alam. Hindi natin alam, ano. Kaya, sino mga makapagsabi na talagang yung pangarap niya, ang 24 per kilo ng bigas, ay tinupad niya kahit hindi niya pangako, di ba? Kaya nga alam nyo, ang dami nagagalit talaga yung naiinggit sa kanya. Sa 20, bawat magagandang programa niya na talagang nakikinabang ang sambayan ng Pilipino, kinukontra nung mga guys, alam nyo naman, yung mga maiitimang budhi, matindi ito. Talagang kahanga-hanga itong ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Sabi ko sa inyo number 1 talaga priority niya ang magsasaka. Totoo yun. Bakit kanyo? Diba, una-unang ginawa niya. And dahil dyan sa emancipation law na binayaran niya po, no? Kumbaga, yung utang ng mga 600 plus ng mga magsasaka, nabayaran po ng Marcos administration na umabot ng 57 billion plus. Saan kayo niyan? Tapos plus yung mga titulo, goes. Plus yung mga binhi pang libre, abono, fertilizer, ay sus, Mariusip, saan kayo makakita niyan? Siya lang ang may idea niyan, mga besa. Wala yan sa ibang mga pangulo na mga nagdaan. Si PBBM lang talaga ang mayroong magandang idea. Ay, bilib ako talaga sa totoo lang. Di ba? Tapos ito pa ang isa sa pinakamagandang ginawa niya, no? Di ba yung mga magsasaka? Tawag dito, nangungutang sila kung saan-saan. So nalaman po ng Pangulo yan, nakita niya ang problema, no? Nahihirapan sila, minsan hindi sila nakakapagtanim dahil kulang nga sa pinansyal. So ang ginawa ng Pangulo, mga kababayan, ito silang bank, kinausap niya na allowed umutang ang mga magsasaka 60,000. Biro nyo yun. Tapos ang tubo niya lang 2% lang. Siyempre dati pag umutang ka sa land bank, sangkaterba yung mga requirements. Ngayon, naku, wala na yung ganyang kadami. Dalawang papel na lang, mga kababayan. Tingnan nyo, gumagawa ng paraan ng Pangulo, kung saan pwede mangutang. Hindi na sila mangungutang sa mga sa mga 5656 o sa kapitbahay, kundi sa land bank na. Saan kayo makakita niyan? So, dahil dito guys, no, talagang nakaka-overwhelm. Ang galing talaga ng pamaraan niya. Magaling talaga yung diskarte niya, ba? Bilib ako talaga sa kanya as in. At saka ang daming bumilib. Kahit yung mga world leaders talagang bumilib din naman sa kanyang pamamalakad. Sa totoo lang. So, yun guys, no? Bilib ako dito sa 150 rice processing. Grabe, ang dami pala na ito. Akala ko iilan lang, naloka. Kiss. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.